Isang binatang namumuhay sa nakababagot na rutina, nakagapos sa walang katapusang siklo kung saan ang bawat araw ay tila kopya ng nauna. Bagaman dapat ay nakapagbibigay ng kapanatagan ang ganoong katatagan, palihim siyang nananabik sa pagbabago. Isang gabi, matapos makauwi galing sa trabaho at buksan ang telebisyon, bigla siyang nahigop paloob sa mismong screen, at naharap sa isang figura mula sa palabas. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang tagapangasiwa ng sistemang solar. Nagulat ang manggagawa at nagtanong kung nangangahulugan bang isa siyang alien. Ngunit nilinaw ng estranghero, mas malapit siya sa isang Diyos, bagamat higit na tulad ng isang kosmikong administrador. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, naglabas ng sama ng loob ang nilalang. Kahit anong gawin niya, ang planetang Madies ay paulit-ulit na bumabagsak sa pagkawasak, mga sibilisasyong nalulugmok, na lagit-laging kinakailangan niyang pakialaman. Isang munting alon lamang ay maaaring magbago ng buong mundo, at nais niyang ang ordinaryong hapong manggagawa ang maging sanhi ng pagbabagong iyon. Diretsyong sinabi ng tagapangasiwa na patay na ang lalaki. Kapag tumanggi siya, maglalaho ang kanyang kaluluwa sa wala. Ngunit kung tatanggapin niya, makakapasok siya sa Madies na may dalang mga makapangyarihang biyaya, mga espesyal na kakayahang siya ang pipili. Halimbawa, nakatala na sa talaan ng tagapangasiwa ang kanyang napakalakas na potensyal sa mahika. Hindi pinalampas ng manggagawa ang pagkakataon at mabilis na naglahad ng kahilingan, mga kaibigang babae, mas mataas na kasanayan sa pagkilala upang matukoy ang mahahalagang materyales. Isang mahiwagang supot para sa imbakan, kusang pag-unawa sa katutubong wika, at iba't ibang resistensya. Bigla, nagsimulang matuno ang kanyang katawan sa maliliit na piraso, ikinatakot niya ng labis. Kalmadong inanunsyo ng tagapangasiwa na dumating na ang oras. Habang ni-review ang mahahabang listahan ng mga ibinigay na kapangyarihan, inamin niyang baka sobra ang kanyang naipagkaloob, ngunit hindi na maaaring bawiin. Kaya't ang dati ordinaryong empleyado ng opisina ay itinapon sa isang pantastikong mundo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasalayan niya ang nakamamanghang tanawin ng may pagkamangha. Ngunit sa gitna ng kagandahan, sumulpot ang isang tanong, ano ang kanyang dapat gawin ngayon? Buo ang loob niyang nagpasya, ang unang hakbang ay hanapin ang mga tao sa kakaibang lupain. Matapos ang ilang lakad, napansin niya ang isang nayon sa malayo. Bagamat nagdududa kung makakabili siya ng pagkain ng walang pera, naalala niya ang kakayahan sa pagkilala, kung makakalikom siya ng mga materyales. Maaaring may benta niya iyon. Sinubukan niya, pinulot ang isang patpat bilang pamalit na baston at bigkas, activate recognition magic. Walang nangyari, kaya't namula siya sa hiya. Nagtaka siya at nagsulat ng salitang search sa lupa bago ito bigkasin. Agad na lumitaw ang nagliliwanag na mga rune, na nagmarka ng mga nakakalat na materyales sa paligid. Napagtanto niyang dapat eksakto ang utos. Nag-eksperimento siya sa mga salitang check, investigate, at scan. Sa wakas, isa ang tumalab, isang malinaw na panel ang nagpakita ng detalyadong katangian ng isang bulaklak sa kanyang harapan. Tuwang-tuwa siya at agad na nagsimulang mag-ipon ng mga bagay, bagamat karamihan ay mababang antas lamang. Lalong nakakatawa, hindi niya namalayang napulot niya ay isang tipak ng dumi, na nakalista pa sa ranggong sea level. Noon lamang niya na lamang hawak niya pala ay dumi. Gayunman, itinuro nito sa kanya na ang mga materyales na maaaring ipagbili ay may natatanging icon, madaling masundan gamit ang recognition magic. Nang makalakam ng sapat, nagmadali siyang tumungo sa nayon bago dumilim upang malaman ang halaga ng mga ito. Pagdating sa tarangkahan, nasalubong niya ang antok na gwardya na nagtanong kung siya ba ay manlalakbay. Ipinakilala niya ang sarili bilang Tak-aro, at ikinagulat ng bantay ang kanyang tindig. Inakala nitong isa siyang mandirigma, ngunit ipinaliwanag ni Tak-aro na naroon lamang siya upang magbenta ng mga nakalap. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Marlo, tagapagbantay ng Tormy Village, at sinabing bihirang makatagpo ng bihasang mangungulekta. Bagamat walang espesyalisadong tindahan ng materyales ang nayon, mayroon naman silang pangkalahatang tindahan. Nang makapasok, si Tak-aro ay nakatawag ng pansin mula sa mga taga-nayon. Sa loob ng tindahan, inilabas niya ang dumi mula sa kagubatan at nagtanong kung may halaga ito. Maingat na sinuri ng mga ngalakal at tinukoy itong dumi ng hammer antler, pinahahalagahan dahil sa kakaibang hugis, tibay, at kulay. Inalok siya ng 5 pilak na barya.
Dahil hindi sigurado sa halaga ng pera, nagtanong si Takaro tungkol sa presyo ng matutuluyan. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na ang panuluyan ay nagkakahalaga ng 500 raves. At ang isang pilak ay katumbas ng 1,000. Mabilis niyang nakwenta na ang isang gabing pagtuloy ay mga 5,000 yen, na nangangahulugang ang tipak na iyon ng dumi ay katumbas ng 50,000 yen. Namangha siya't hindi makapaniwala kung bakit bibili ng ganoong bagay sa ganoong presyo. Lalo siyang nagtaka nang makita ang mga ngalakal na kinikis-kas ito sa kanyang pisngi na para bang isang paboritong unan. Buo ang kumpiyansa ng tindero na nagtanong kung ano pa ang dala ng manlalakbay. Laking gulat nito nang makita ang laman ng supot ni Takaro, mga materyales na higit pang bihira. Naengganyo, tinanong niya kung bakit napadpad ang binata sa ganoong liblib na lugar. Ipinaliwanag ni Takaro na naglalakbay siya upang mangolekta ng materyales saan man makarating. Hindi pinalampas ng mga ngalakal ang pagkakataon at inalok siya ng trabaho, ang kunin ang Mayet Hill ore mula sa Eastern Mountain. Dahil interesado si Takaro, nagtanong siya ng mapa upang gabayan siya sa paglalakbay. Bago iyon, inalok muna siya ng tindero ng 360,000 raves kapalit ng kanyang mga naihatid, na sa kalkulasyon ni Takaro ay mga 6 na milyong yen, napakalaking halaga. Ngunit hindi puro ginhawa ang dala ng alok, agad niyang napagtanto ng ipaliwanag ng mga ngalakal na may mga halimaw na naglalagi sa Eastern Mountain. Pagkatapos ng kakaibang usapan, nakakuha ng kwarto ang manlalakbay upang makapagpahinga, bagamat ang tunay niyang ninanais ay isang maayos na paliguan bago matulog. Habang nasa kalagitnaan, isang dalagang katulong ang pumasok dala ang palangganang may kumukulong tubig na nagkakahalaga ng 30 raves bawat gamit. Para sa paghuhugas ng bisita. Napakamot ng ulo ang binata at nagtanong kung wala ba silang totoong bathtub. Ipinaliwanag ng dalaga na tanging mga maharlika lamang ang nagtatamasa ng ganoong luho, maliban na lang kung makahanap siya ng mangkukulam na makapaglilinis sa pamamagitan ng mahika. Sa kasamaang palad, walang ganoong salamangkero sa Tormi. Ayaw na niyang patagilin pa, kaya't iniabot ni Takaro ang 30 raves kasama ang maliit na tip, at agad na nagningning ang mukha ng katulong sa tuwa. Naiwan mag-isa, pinag-isipan niya ang ideya ng paglilinis gamit ang mahika. Sinubukan niyang bigkasin ang salitang clean. Agad na umaktibo ang kasanayan, nilinis ang kanyang katawan hanggang sa kuminis. Napasigaw siya sa pagkagulat at galit, umalingaw-ngaw ang tinig sa pasilyo at narinig pa ng dalaga. Ngunit hindi na niya iyon inalintana. Malinis at sariwa, humanga siya sa sarili sa salamin, ngunit sa kaibuturan, hinahangad pa rin niya ang karangyan ng totoong paliligo. Kinabukasan, bumalik si Takaro sa kagubatan malapit sa Toray, at daman niyang sanay na siya sa bago niyang trabaho, ang mang-alap ng mga materyales para ipagbili. Habang abala, nakatagpo siya ng icon ng espada sa unang pagkakataon at napaatras sa gulat nang makita niyang iyon ay hudyat ng labi ng isang mandirigma, nagkalat ang gamit nito sa paligid. Bagamat tila walang halaga at mababang uri lamang ang mga armas, nagpasya pa rin ang binata na bigyan ng kapayapaan ang patay, naghukay siya ng libingan. Nagdasal, at itinanim ang espada bilang banal na palatandaan. Pagsapit ng hapon, gumuhit si Takaro ng bilog sa lupa at binigkas ang salitang barrier. Isang makinang naharang ang lumitaw bago naging di nakikita. Ligtas na, inihanda ng mangungulekta ang isang nilagang may pampalasa mula sa nayon, mga ligaw na gulay mula sa gubat, at karne bilang pangunahing sahog. Nang matikman niya ang sabaw, agad niyang naisip na ang kakaibang buhay na ito ang maaaring maging pinakamagandang kabanata ng kanyang pag-iral. Nang muling sumikat ang araw, naglakbay si Takaro patungo sa gubat ng puting mga puno, kilala rin bilang gubat ng sinaunang mga dragon, kung saan sinasabing matatagpuan sa Eastern Mountain ang Mayet Hill ore. Nagpalabas siya ng isang orbong liwanag upang maliwanagan ang daraanan, ngunit hindi siya mapakali, walang bakas ng ore, wala ring hayop, ni mga halimaw man lang. Parang patay ang lupa, o baka naman ang kanyang amoy ang siyang nagtataboy sa mga nilalang. Ano man ang dahilan, nagmadali siyang naglakad papunta sa bundok. Ngunit ang pagmamadali ay nagdadala ng kapahamakan. Dahil sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang nakabiting bangin at siya'y nahulog sa isang malalim na bangin na nakakatakot ang lalim. Sa pagkataranta, sumigaw siya ng glide, at sinwerte siyang lamambat ang bagsak, ang maikay nagbaba sa kanya ng marahan. Bagamat nanginginig pa, natuklasan niyang may ilang ugat ng pilak na kuminang sa nakatagong lambak.
Agad niyang kinuha ang kanyang piko at nagsimulang maghukay, ngunit hindi iyon ang hinihingi ng mga ngalakal, mayat hil ang kailangan. Dahil dito, muli niyang ginamit ang kanyang search magic, at nakadama ng mahinang alon na mas malalim sa kuweba. Noon din, yumanig ang lupa, hudyat ng paparating na lindol. Wala ng oras upang mag-aksaya, kaya't sinunggaban niya ang kaya niyang kunin at nag-imbento ng mabilis na paraan upang makatakas, pinaghalo ang ignite at eruption upang makalikha ng isang sabog, pinasabog ang bato kung saan pinakamalakas ang hudyat ng ore. Sa pagsabog, bumukas ang isang bitak na naglantad ng ugat ng mithril na A+ grade. Pinipilit siyang umalis ng mga pagyanig, ngunit hindi niya mapigil ang sarili na magpatuloy pa, umaasang makakakita ng mas mayamang pinagmumulan. At nagtagumpay siya. Sa dulo ng kuweba, nizelayan niya ang isang bukal ng malakristal na tubig. Nang suriin niya ito, natukoy niyang ito ay SS rank material, ang pinakamahalagang tuklas niya. At doon siya nakaramdam ng pangamba, kung taglay ng tubig na iyon ang mana ng isang sinaunang dragon, baka minsang nanirahan dito ang ganoong nilalang. Nabura ang haka-haka nang bumangon mula mismo sa lawa ang isang dragon. Namangha ang halimaw nang makitang kinaya ng mortal ang nakapipinsalang presensya nito, at lalo pa nang yumuko si Takaro bilang paghingi ng paumanhin sa kanyang panghihimasok. Ang mga taon ng pagtatrabaho sa Japan ay nagturo sa kanya na yumuko kanino man, ngunit hindi niya naisip na balang araw ay yuyuko siya sa isang dragon. Natuwa ang nilalang at pinuri ang kanyang tikas, at nagtanong kung sino siya. Sumagot ang binata, Takaro Kamashiro, isang ordinaryong tao. Ngunit pinagtawanan siya ng dragon, walang karaniwang tao na naglalabas ng ganoong lakas, halos kapantay ng kanya. Ipinakilala ng halimaw ang sarili bilang Valdez. Habang nakikinig, walang takot si Takaro na nagbiro, tinanong kung maaari niya itong tawaging Van. Laking gulat niya, pumayag ang dragon. Nang mabasag ang yelo, ibinunyag ni Valdez ang kanyang pakiusap. Kung magagamit ang dalisay na asensya ng pagiging tao ni Takaro, maaari nitong gisingin ang kanyang natutulog na anak. Nakapiit sa isang itlog na natulog dahil sa baradong mana ng kuweba. Kapalit nito, bibigyan siya ng saganang mithril. Tinanggap ni Takaro at pinanood ang dragon habang inaahon nito mula sa kailaliman ng isang napakalaking obsidian egg at iniutos sa kanya na padaluyin ng mahika, gaya ng ginawa niyang orbong liwanag. Habang iniisip kung paano sisindihan ang kabibi, bumulong siya ng heat. Damaloy ang init, ngunit naging nakakatakot ang epekto, tila hinihigop ng itlog ang kanyang laman. Inuubos siya. Habang umuugong ang sinaunang halakhak ni Valdez sa buong kuweba, nilukuban ng sindak si Takaro. Nilinlang ba siya? Matatapos na ba ang kanyang maikling pakikipagsapalaran sa mundong ito sa gayong kahabag-habag na paraan? Nang nagsisimula pa lamang siyang magkaroon ng pag-asa, bigla siyang nahulog sa malabitukang dagat ng mga bituin, ang kanyang katawan lumulubog sa isang halos kamatayang panaginip. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang mahiwagang figura, na sinisi siya sa kanyang pabigla-biglang pagsuong sa panganib. Ang isang karaniwang kaluluwa ay tatakbo o guguho na lamang sa harap ng isang dragon, ngunit kumilos si Takaro sa paraang kakaiba, animoy binabago na niya ang mismong mga batas ng mundong ito. Inamin ng nilalang na matagal na nitong binabago ang mundong ito sa loob ng daan-daang libong taon, palaging sa pamamagitan ng maliliit at di halatang pagbabago. Ngunit dumating si Takaro Kamashiro na parang bagyo, nagdulot ng alon ng kaguluhan na hindi nito kayang balewalain. Kaya't nagpa siya itong bawasan ng ilan sa mga pambihirang kapangyarihang ibinigay sa binata ng mahiwagang batang iyon. Ang tagapangasiwa ng sistemang solar. Nagising si Takaro sa tunog ng iyak ng isang sanggol na walang saysay. Natagpuan niyang nasa gitna pa rin siya ng walang hanggang kawalan, at maya-maya'y sinamahan ng tinig ni Valdez, ang sinaunang dragon. Nang muling lumikha si Takaro ng orbong liwanag, nizelayan niya ang anak ng dragon na bagong piece. Bilang pasasalamat, pinahintulutan siyang magbigay ng pangalan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, pinili ni Takaro ang pangalang B, maikli para sa Black. Tumutugma sa obsidian na mga kaliskis ng sanggol. Ngunit maling narinig ni Valdez ito bilang Beta Black, at iyon ang naging opisyal na pangalan. Bukod pa rito, ipinahayag ng dragon na dapat maglakbay ang kanyang anak sa buong mundo kasama si Takaro, isang pain ng bigla at nakakabigla para sa binata. Gayunpaman,
Muling pinagtibay ni Valdez ang kanyang sinabi, mas malakas si Takaro kaysa sa kanya. Sa pagtitiwalang iyon, ipinagkatiwala niya ang kapalaran ng kanyang anak sa tao. Bago siya muling lumubog sa kailaliman ng lawa, binigkas ni Valdez ang isang mahiwagang sumpa sa supot ni Takaro. Naiwan kasama ang bagong silang, inimbitahan ni Takaro si B na sumama sa kanyang paghahanap ng mga bihirang materyales. Ngunit bago sila umalis, napangiwi siya sa baho ng hatchling. Napipilitan, ginamit niya ang kasanayang clean, iniligtas ang kanyang ilong mula sa inaasahang matinding amoy ng kanilang paglalakbay.